Bagong tournament sa Flip Top, laglagan ni Rap Battle League, bakit nawala? At patas, hindi nagustuhan ng pandadamay ni Jonas sa pricing at kay Enigma. So tara. Isa buhay at 2x2, dalawang tournament sa liga ng Flip Top. Laging kaabang-abang ang mga laban sa dalawang tournament na ito dahil talagang pukpukan pag isa buhay at 2x2. Pero alam nyo ba na may naiisip si Enigma na bagong turna? At minsan niya itong sinabi sa interview niya kay Batas. Gusto ko rin talaga parang version ng isa buhay na all Bisaya naman. Pero tiningnan ko yung potential nasasali. Parang kulang pa o baka hindi pa panahon. Bukod sa yun nga yung logistical problems. Ay, hindi nakatapol logistics yun pero kumbaga yung conceptual problems tulad ng judging. So 'di ba parang kung Bisaya battles, medyo hindi ko mababantayan yun tulad ng ng takbo ng Tagalog battles dahil syempre hindi ko naman maintindihan lahat eh. At syempre pagdating sa tournament, iba talaga yung nuances eh. Parang hyper-focused pa yung yung nuances sa technicalan, sa ganito ganyan. Yun yung isang 2x2 meron pa rin na yun nga parang ang balak natin puro second half of the year na lang siya. Tapos 3 levels na lang siya. Usually reserved para sa up and coming na lang din dahil at the same time nga yung mga karamihang veterano hindi kaya ng mga schedule nila. Hindi biro may mga iba pang iniisip na tournament talaga na hindi lang pa nabuo pero tingnan ko kung uubra this year. Sa kabilang balita naman, walang buwan na nga nakakalipas ng huling upload ng laglagan ni Rap Battle League sa kanilang YouTube channel. At mula nga nun ay hindi na sila naging active. Sa mga hindi nakakaalam, isa ang laglagan sa malakas na underground league. At ang mga ilan sa mga idolo natin ngayon na nasa Flip Top ay galing sa laglagan. Ilan nga dyan ay sina One Lie Ace, Slack One, at K-Ram. Sa pagkawala nga ng laglagan ng ilang buwan, isa nga daw sa naging dahilan ay yung saping talent fee. Bumaba yung kita ko. Pawala naman sila ng pawala. Nung bumababa na yung kita mo, Yun. nagkakaalasan na. Dahil sa pera, kaya siguro ganun. Nagkaroon ba ng problema sa mga MC mo at sa'yo rin? Dahil sa pera talaga, isa sa mga kakaproblema dahil sa pera. Dahil syempre, gusto nila kung anong meron ako, meron din sila. Parang gaaralang pakinggan na hindi ka pa masyado nakakatulong sa liga eh. Maghahangad ka kagad ng ganun. Dapat trabaho muna bago TF issue daw sa Laglagan Rap Battle League, tol. Paano ba? May TF ba yung mga MC mo? Dahil sumasahod din naman sa YouTube. Paano ba doon, tol? Bakit ba nagkaalasan yung mga MC? Dahil ba sa TF? Tama. Paliwanag mo, tol, para maintindihan nila. Tama, dahil sa TF. Kaya nagkaalasan dahil syempre gusto ng isa, TF yung ganto. Yung isa naman, kahit hindi pa nakakatulong, TF din ganyan. Ayun ang pinoproblema ng bawat MC kahit wala pang naitutulong. Kaya problema talaga nila TF eh. Kaya nagkalasan, sulsul na ganto, sulsul na ganyan. Buo tayo ng sariling liga natin, buo tayo ng sariling ganto. Tingnan natin. Ayun, pero watak-watak din dahil nga sa pera pinag-uusapan eh. May mga battle MC din ng Laglagan na bumuo rin ng liga. Bumuo rin sila ng sarili nila pero hindi man tumagal dahil din, ewan ko, kung pera rin issue. Pero bahala na sila. Okay. Dapat tinanong muna nila ako bago sila kung ano naman sasabihin nila, dapat tinanong muna nila ako. May mga MC ng Laglagan na nag-alisan, pero hindi pa ako tinatanong. hindi ka nakausap. Dapat pala. Dahil sumama lang siya sa ganito, umalis si ganito ah. Sige, sama na ako. Pero hindi nila alam tunay na kwento. Kaya yun ang nakakatampo ron. Dapat, hindi mo pa alam yung kwento. Parang anak mo yan eh. Huwag mo munang papaluin hanggat hindi mo pa alam na may kasalanan siya. Yun, tama, Hindi pwedeng paluin mo agad. Ayun ang pangit dun. Wala nang magagawa. Kung TF pa rin usapan nila dun, problema nila dun, mismong sila na yung problema. Hindi na yung TF, di ba? Oo. Sila na mismo problema ng liga, hindi na yung TF mismo eh. Kasi kahit saan kadalin, yung problema mo TF eh, ikaw na may problema nun. Hindi na yung mismong may-ari ng liga. Gaano kasakit sa'yo, tol, na syempre bilang presidente ng Laglagan Rap Battle League, gaano kasakit sa'yo na nalalaman mong nag-aalisan na yung mga MC mo, lumilipat na sa ibang liga? Masakit sa akin yun. Siyempre, ngayon, ilang taon na kami? 8 years.
isang taon mahigit na hindi kami nakapag-event ng maayos dahil syempre, dahil din sa kanila nawala sila. Halos yung mga bago. Pero sa interview nga ng ulo ng Laglagan, dito ay sinabi niyang magbabalik muli ang Laglagan Rap Battle League. Fresh. Welcome back, Laglagan Rap Battle League. Yon, welcome, Laglagan. At sa uling balita, tila hindi nga nagustuhan ni Batas ang pandadami ni Jonas kay Enigma at sa pricing. Napahinto nga si Batas ng ilang segundo dahil sa linya na yon ni Jonas. Kitang na bad trip si Batas. Ayon nga kay Batas, bigyan daw sana ni Jonas ng respeto ang pricing tulad ng respeto na binibigay nila sa 3GS. Mag-PSP ka na lang, Joe. Pero laban pa rin, game! Pinakinggan ko mga ginawa mong awit. Pukin ang ina, offbeat si Arik! Yo, what you wanna was, no. Panood nyo? Concert ni Andrew E. Ang bangis ni boss, ang bangis! Buti na lang kasama niya si Kuya Kebs. Ang galing magano humabol eh. Wala sa boombox eh. De, joke lang boss. Boss, ipasok mo to ng pricing, bobo rin sa palaman. Ang inang Jonas to, batuhan ko to. Kakatuwa lang na tinalo kita. Yung tungkol sa line na kumbaga ano rin sa palaman, ginamit pa yung uprising. Gets ko yun, si Spade dati ganon. Pero hindi mo pwede i-generalize at tandaan mo tinalo kita, Jonas. Ina ka. Kanya bigyan mo ng respeto ang uprising. Di ba? Kagaya ng pagbigay namin ng respeto sa 3GS. Yan. Si Jonas, alam ko kasali sa Isabuhay ngayong taon. So, ngayon pa lang, sasabi ko na, hindi ko alam kung ano yung Instagram ni Jonas, kung ano yung totoong sa kanya. Pero, sana makuha kitang guest sa PNP, Jonas. Pag-usapan natin yung, kumbaga sa Isabuhay etong taon. At ito, kung paano mo inaano ang pricing, gago ka. Tang inan to. Ano lang. Lambing lang.